Samantala nakarating na si Dojun sa Guryong Mountain, may nakasaad dito na bawal itong pasukin, hindi ito pinansin ni Dojun, sinuot na lang niya ang kanyang sunglasses para hindi ito makilala. Bigla itong tumalo ng mataas at tumakbo ng sobrang bilis, dahilan para makapunta siya ng mabilis sa portal. Sa paglapit niya sa makina, kinuha niya ang kanyang peking ID at ito ay pinaskan niya sa makina, ngunit bigla ito nagbabala. Ang ranggo nitong portal ay higit na lumalampas sa iyong sarili, kung gusto mo pa ring pumasok, mangyaring scan ang iyong card upang kumpirmahin. Kaya ang makina ay nag-record para makonpirma kung sino ang papasok, dahil si Dojun ay naka-sunglasses at mask, hindi ito nakilala, gayunpaman pinahintulutan pa din itong pumasok sa portal. Sa pagpasok ni Dojun sa portal, napansin nito na ang paligid nito ay nababalot ng mga puno at ang lugar ay medyo madilim. Sa paglalakad ni Dojun, napasabi ito, kahit isang sulyap ng mga halimaw ay wala, umaasa pa naman ako na mabilis matapos para makapagpahinga ako dahil weekend. Biglang napalingon si Dojun at sa paglingon niya napansin niya na may ibang taong pumasok sa portal. Sabi ng isang lalaki, may una nang nakapasok dito. Wika ng nakasalamin. Nainis naman si Dojun dahil may ibang taong pumasok sa portal. Bigla naman nagsalita ang babaeng blue, ang buhok na si Mira, wika nito, baliw, wala man lang siyang suot na suit. Nagsalita naman si Labo na si Jungho, Mira pakiusap, huwag kang magmura ng malakas. Hindi ako makapaniwala na may pumasok sa A-rank portal nang hindi nakasuot ng suit o wala man lang dalang sandata, wika ni Hambog. Nagsalita naman si Labo, baka freelancer broadcaster siya, lumilitaw sila minsan, dagdag pa ni Labo, magalang lang na hilingin sa kanya na umalis. Nairita naman si Hambog palapit kay Dojun at nang ito ay nakalapit nagpakilala ito, ako si Han Donghyun galing sa Magic Guild at ikaw si... Napatingin si Dojun kay Han Donghyun, ngunit hindi niya ito pinansin, kaya bigla itong nagalit at tinaas ang kanyang kaliwang kamay at dinuro si Dojun at nagsabi, sinusubukan mong bang itago ang iyong pagkakakilanlan? Alam mo ba kung saan ka napunta? Sumagot naman si Dojun, oo alam ko kung nasaan ako. Bigla namang tinuro ni Han Donghyun ang suot ni Dojun at napasabi ito, hunter ka rin ba? Ang pagpasok dito ng ganyang suot ay kapareho ng pagpapakamatay. Sinagot naman ni Dojun ito ng mahinahon, salamat sa iyong pag-aalala, ngunit isang halimaw lang ang hahuntingin ko, pagkatapos ay aalis na din ako, kung iyon lang. Narinig naman ito ng tatlo at minamaliit si Dojun, habang si Han Donghyun ay napasigaw naman nang marinig ito, wika nito, tanga ka ba? Biglang yumanig ang paligid at napatanong si Han Donghyun, anong nangyari? Nagulat si Dojun at hindi alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Kung bakit pala yumanig ay dahil ang portal ay nagiging baluktot, ang ogre leader ay gumagawa ng kanyang paglitaw. Dahil sa paglitaw nito, ang control sa portal entrance ay maaari lamang mabawi pagkatapos matalo ang ogre leader. Dahil sa pangyayaring ito napamura ang isang kasama ni Han Donghyun, ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat, magbubukas lamang ang portal kung mamatay ang lahat ng kalahok sa loob ng portal. Sumigaw naman si Han Donghyun at sinabing, buksan niyo ang bawat emergency camera ninyo. Nagpapanik naman sigaw ni Labo, okay. Samantala pupunta tayo sa Hunter Bureau, may isang matandang nakasuot ng magarbong damit, ito ay si Jung Young Chul, siya ang director ng Hunter Bureau. Nagsalita ang kanyang assistant na pasabi ito, ang mga resulta ay nagpapakita na mayroong 4 na hunter na nakapasok sa Rift, 3 A-rank na hunters mula sa Magic Guild at isang F-ranked hunter. Napatanong naman si Jung Young Chul, isang F-rank, sumagot naman ang kanyang assistant, tama ka dyan, ang pangalan ng F-rank na yun ay Kim Hyunwoo. Ang pangalan na ito ay nagmula sa gamit na peking ID ni Dojun. Dagdag pa ng kanyang assistant, habang pinapanood nila ang nangyayari sa Rift, maaaring hindi namin marinig ang anumang boses sa pamamagitan ng mga emergency camera, ngunit makikita pa rin natin ang mga galaw ng mga hunters at ang kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw. Hindi lang iyon, sila din ang nangungunang hunters sa Magic Guild, ngunit ang katotohanan na sila ay ganap na armado at handang tumanggap ng mga utos, nangangahulugan na ang pag-clear ng portal na ito ay hindi magiging imposible. Iniintindi at pinag-iisipan naman ni Jung Young Chul ang sinasabi ng kanyang assistant, gayunpaman ito ay napatanong, ano naman ang boss monsters? Sumagot naman ang kanyang assistant, ito ay isang ogre leader.
Bigla naman nawala ng pag-asa si Jung Young-chul nang narinig niya na ang boss monster pala ay ogre leader. Napasabi ito, mamamatay silang lahat, pumunta tayo sa situation room. Samantala tumatakbo naman ang apat, habang sila ay tumatakbo napasalita naman si Han Dong-hyun, huwag kayong tumigil sa pagtakbo, ang pagpapanatili ng iyong bilis ay magliligtas sa iyong buhay, inumin niyo ang lahat ng inyong buff potions. Dagdag pa nito, Mira, siguraduhin mo na patuloy mong gamitin ang iyong Hawkeye skill, upang obserbahan ang mga nakapaligid na lugar para sa mga halimaw. Okay, wika ni Mira, habang sila ay napapagod nakakatakbo napaisip naman si Han Dong-hyun, si Mira ay isang long-range damage dealer na maaaring makakita ng mga kalaban hanggang 1 kilometer ang layo, si Jungho ay isa sa pinakamakapangyarihang healers na kilala ko, at hindi pa ako napaatras sa isang labanan dati, malakas kami ng walang pag-aalinlangan. Kung ang sitwasyon namin ay katulad ng dati at kung ang swerte namin ay kasing ganda ng dati. Habang si Han Dong-hyun ay seryosong-seryoso sa iniisip, bigla naman nagsalita si Do-jun, mukhang ibang direksyon ang pupuntahan nyo, kaya aalis na lang muna ako. Bigla naman nagalit si Han Dong-hyun sa narinig niya, wika nito, tumahimik ka, baliw ka, gusto mo bang mamatay? Huwag ka nang magsalita at sundan mo lang kami, kung paulit-ulit kang magsasabi ng kalokohan, ako na lang mismo ang papatay sayo. Nairita si Do-jun sa sinabi ni Han Dong-hyun kaya hindi na lang ito nagsalita, habang si Do-jun ay naiirita. Bigla naman lumapit si Jungho at napasabi ito, paumanhin, siya ay karaniwang isang mabait na tao ngunit siya ay medyo nabalisa sa ngayon, huwag mo sana itong personalin. May pag-asa pa ba tayong makaligtas, hindi ba ang ogre leader ay isang S-rank monsters, wika ni Mira, habang ito ay hingal na hingal kakatakbo. Nagsalita naman si Han Dong-hyun, itigil ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay, tumuon sa ating kasalukuyang gawain. Bigla namang umupo si Han Dong-hyun at pinatigil niyang tumakbo ang mga kasama niya. Napansin pala ni Han Dong-hyun na may isang dark ogre sa harap, binabalak niya itong patayin at magpatuloy silang tumakbo. Tumingin siya kay Mira at napasabi, Mira, tingnan kung may iba pang halimaw sa malapit. Tinaas ni Mira ang kanyang dalawang kamay at nilagay sa kanyang ulo, para magamit niya ang kanyang skill na Hawkeye. Lumingon naman si Han Dong-hyun kay Jungho at napasabi ito, ikaw Jungho at Mira ay magbibigay ng suporta sa likod habang ako ay aatake mula sa harap. Sumang-ayon naman si Jungho sa plano ni Han Dong-hyun. Biglang napalingon si Han Dong-hyun kay Do-jun at sinabihan ng, ikaw, huwag kang gagawa ng kakaiba at pakiusap manatili ka lang dito ng tahimik. Na ipinagtaka naman ni Do-jun, habang ang dalawa ay naghahanda ng sugudin ang Dark Ogre pinatigil naman ito ni Mira, dahilan para mapalingon ang dalawa at magtaka may kakaiba. Ang direksyong tinatahak ng halimaw na ito ay pareho sa iba, wika ni Mira, napansin pala ni Mira na gamit ang kanyang Hawkeye skill, na sabay-sabay naglalakad ang mga Dark Ogre paabante. Bigla naman nagulat si Mira nang nakita niya ang Ogre leader na nagpupulong sa kanila ng sama-sama. Mukhang hindi ito magiging madali, mayroon ng higit sa 20 ogres na nagtitipon patungo sa Ogre Leader at marami pa ang darating, wika ni Do-jun. Habang ang apat ay nakaupo, bigla namang napautot si Jungho, dahilan para magalit si Mira, habang tinakpan niya ang ilong niya gamit ang mga kamay niya. Nagsalita naman si Jungho, sorry, masyado akong kinakabahan ngayon, napabuntong hininga na lang si Han Dong-hyun. Napatingin naman si Do-jun sa tatlo, at napasabi ito sa isipan, sa paghusga sa kanilang mga kasanayan hindi sila magtatagal, medyo ito ay nakakainis, dagdag pa ni Do-jun, pero sa tingin ko hindi na ito makakatulong. Habang si Do-jun ay tumayo, napansin naman ito ni Han Dong-hyun, kaya bigla niyang hinawakan ang damit ni Do-jun, nagulat naman si Do-jun sa ginawa ni Han Dong-hyun. Habang hinahatak ni Han Dong-hyun si Do-jun pababa napasabi ito, hoy, baliw ka. Sinabi ko sa iyo na manatili ka, nagsalita naman si Do-jun, hindi, gusto ko lang naman, gayon pa man hindi ito natapos magsalita, dahil biglang nagalit at sumigaw si Han Dong-hyun, wika nito, kung gagawin mong mas komplikado ang mga bagay, ako mismo ang papatay sa iyo, magsasalita sana si Do-jun, ngunit bigla tumitig ng masama si Han Dong-hyun at sinabihan si Do-jun, tumahimik ka, tanga. Umupo na lang ulit si Do-jun at nagsabi sa kanyang isipan, sige gawin mo ang gusto mo.
Tumayo naman si Han Dong-hyun at kinuha ang kanyang espada at nagsalita, wala na tayong masyadong oras, dahil unti-unti na silang nagtitipon sa bilang, pagkatapos natin ilabas ang mga ito isa-isa, ipapagamit natin kay Mira ang kanyang sniping skill para makuha ang tagumpay, dagdag pa ni Han Dong-hyun ng pasigaw, tara na simulan na natin, marami pa tayong tatribawin. Sa pagrinig ng dalawa, dali-dali silang nagposisyon para maghandang umatake. Paglapit nilang tatlo sa isang ogre, naghanda na din sila para ito ay atakihin, ngunit ito ay napansin agad ng ogre, kaya tumakbo agad papalapit si Han Dong-hyun at gumawa ng isang malakas na atake. Nagulat naman si Han Dong-hyun, dahil ang ginawa niyang atake ay madali lang nasalag ng ogre at hindi lang iyon hinawakan pa ng mahigpit ng ogre ang espada ni Han Dong-hyun, kaya hindi niya ito mahatak pabalik. Gayunpaman napansin ito ng dalawa, kaya gumawa ng isang atake si Mira sa likod ng ogre gamit ang kanyang pana, habang si Junggo ay nakaposisyon para maghandang umatake gamit ang kanyang baril. Sa pagkalabit niya ng gatilyo ng baril, nakaramdam ng sakit ang ogre, dahilan para mabitawan niya ang espada ni Han Dong-hyun, napasin ito ni Junggo kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa ogre, at sumigaw ng, Dong-hyun bilisan mo. Narinig naman ito ni Han Dong-hyun at naghahandang gumawa ng isang atake, siya ay yumuko at inatake ang dalawang paa ng ogre. Sa ginawang pagputol ni Han Dong-hyun sa paa ng ogre, ito ay napasigaw sa sakit, habang ito ay napapasigaw sa sakit dahil sa pagputol ng kanyang paa, tumalon naman si Han Dong-hyun sa likod ng ogre at tinusok ang likod nito, gamit ang kanyang espada, dahilan para ikamatay ng ogre at ikatomba. Napahawi naman ng ulo si Han Dong-hyun at sabay sabing, okay, asan ang susunod? Lumapit naman si Mira at nagsabi, ang susunod ay hindi masyadong kalayuan dito. Kung gayon, pumunta na tayo, wika ni Han Dong-hyun, habang ang dalawa ay nag-uusap napansin naman ni Yung-ho na nawawala si Do-jun kung saan ito nakaupo, kaya napalingon ang dalawa, napamura naman si Han Dong-hyun. Samantala pupunta tayo kay Do-jun, siya pala ay nagsolo para makahanap ng ibang ogre at hindi maistorbo ng tatlo. Ginamit ni Do-jun ang kanyang skill para makapatay ng mga ogres, habang nagkalat ang labi ng mga ogres sa lapag. Naghahanap naman si Do-jun ng stick para gamitin sa pagkuha ng magic stone, nang ito ay nakakuha na ng stick pumatong siya sa isang ogre. Hinanap naman niya ang magic stone sa dibdib ng ogre gamit ang stick. Nang siya ay nakakita ng magic stone masaya niya itong inangat, napansin ni Do-jun na medyo madami na ang kanyang nakuhang magic stone, kaya napasabi ito, siguro sapat na ito sa ngayon. Bigla naman naalala ni Do-jun ang babala na dahil sa paglitaw ng ogre leader, ang control sa portal entrance ay maaari lang mabawi, pagkatapos matalo ang ogre leader, kaya napasabi na lang si Do-jun, hindi ako makapaniwala na hindi pa ako makakabalik. Dagdag pa nito, siguro dapat ko nalang huntingin ang ogre leader, kesa naman sinasayang ko lang ang oras ko. Biglang naalala ni Do-jun ang sinabi sa kanya ni Han Dong-hyun na kung hindi mananatili si Do-jun, ay papatayin siya nito. Napahiga na lang si Do-jun at napasabi, siguro madami pa akong oras, at napabulong ng, hayaan ko muna silang magdusa kahit kaunti. Samantala babalik tayo sa tatlong A-rank hunter, habang si Han Dong-hyun ay nasa taas ng ogre, ginamit niya naman ang malaking niyang espada para sakalin ang ogre, gumawa naman ng isang atake si Mira, sa pagbagsak nito napasigaw si Han Dong-hyun, napaupo naman si Junggo dahil sa pagod. Habang si Mira ay hinihingal napasabi ito, sigurado ako, na sobrang hirap talunin ang ogre. Dagdag pa nito, bakit ang mga dark ogres na ito ay naglalakbay ng sabay-sabay, ano sa tingin mo? Habang si Han Dong-hyun ay nakahiga pa din, dahil sa pagod, napasabi naman ito sa kanyang isipan, 10 ogres lang ang natalo namin, ngunit kami ay pagod na agad, kung makukuha lang sana namin mag-isa ang ogre leader. Hindi, kahit magawa namin iyon matatalo pa din kami, habang si Han Dong-hyun ay napapamura at nawawala ng pag-asa. Bigla naman siyang tinawag ni Junggo, napalingon naman si Han Dong-hyun sa likuran niya. Sa paglingon ni Han Dong-hyun nagulat siya sa kanyang nakita, dahil pinaliligiran na pala sila ng maraming ogres, kasama ang ogre leader. Nang nakita ito ni Han Dong-hyun, napatanong ito, kailan pa sila nandyan?
Habang gulat na gulat pa din ang tatlo sa nakikita nila, sumigaw naman si Han Dong-hyun, "Mag-focus kayo," kahit natatakot man ang tatlo, naghanda pa din sila para lumaban. Dagdag pa ni Han Dong-hyun, "Gawin ninyo ang lahat para hindi matamaan, tayo ay manghahunting ng paisa-isa ng patuloy, at umatras pabalik." Habang si Han Dong-hyun ay natatakot, napasabi ito sa kanyang isipan, "Wala na pagkatapos nito, kahit anong pilit kong isipin, hanggang dito na lang kami." Habang si Han Dong-hyun ay nag-iisip ng malalim, bigla naman umatake ang isang ogre, dahilan para ikatalsik ni Junggo sa puno, tinawag naman ng malakas ni Han Dong-hyun ang pangalan ni Junggo. Sumigaw ng malakas ang ogre leader, kinabahan at natakot naman ang dalawa sa narinig. "Nagtataka ako kung bakit ang sarap ng almusal ko kaninang umaga," wika ni Mira, habang si Han Dong-hyun ay di nakapagsalita. Biglang humarang si Han Dong-hyun sa harap ni Mira at sabay sabing, "Bibigyan kita ng ilang minuto para makatakbo." Natawa na lang si Mira at napasabi, "Nakakatawa, wala na akong lakas para tumakbo pa." Tumingin naman si Han Dong-hyun kay Mira at sumigaw na, "Bilisan mo na, siguraduhin mong isasama mo si Junggo, ipapaubaya ko na sa inyo ang matitira." Sumugod ng walang plano si Han Dong-hyun, ngunit napansin ito ng mga ogres kaya hinarangan siya ng mga ito. Nang siya na ay aatakehin ng mga ogres, may biglang umatake sa mga ogres, habang ang mga ogres ay namamatay. Dahil sa mga ginawang atake, gulat naman si Han Dong-hyun sa nakikita nito, napalingon naman si Mira at nagulat din sa kanyang nasaksihan, habang si Junggo ay wala pa din malay, dahil sa atakeng ginawa sa kanya ng ogre. Ang gumawa pala ng misteryong atake ay si Do-jun, nagugulat pa din si Han Dong-hyun at napatanong ito, ano ang nangyayari. Nagsalita naman si Do-jun at sinabihan si Han Dong-hyun na huwag lumapit. Napatanong naman si Han Dong-hyun, ito ay parang isang protection barrier, habang napatingin ito sa paligid niya at napatanong sa isipan, may tao ba dati na maaaring gumawa ng isang malaking protection barrier tulad nito? Bigla naman lumapit ang isang ogre at nagbabalak atakihin si Do-jun, kinuha naman ni Do-jun ang stick na ginagamit niya sa pagkuha ng magic stone, at ito ay binato niya sa ogre na nagbabalak umatake sa kanya. Nang nagising na si Junggo napatanong ito, ano iyon, ano ang nangyayari, habang si Mira naman ay napanganga sa nakita at napasabi, hindi ko alam na ang mga ogres ay maaaring sumabog. Nagalit naman ang ibang ogre sa ginawa ni Do-jun kaya sila ay naghahandang umatake na din, habang si Do-jun ay hinawakan ang kanyang espada at napasabi, maaaring ko din itong gamitin ng maayos, dahil nasa kamay ko na ito ngayon. Pinaangat ni Do-jun ang espada niya sa ere at pinalabas niya din ang itim na ore sa espada. Sa lakas ng aurang ginagawa ng espada, ito ay nakagawa ng kuryente sa paligid nito at gumawa ng isang malakas na pagyanig. Naramdaman ito ng tatlong A-rank hunter, napatanong naman si Han Dong-hyun, anong meron dito sa pagyanig? Habang si Han Dong-hyun ay nagtataka pa din, ang dalawa naman ay napaluhod na lang sa lakas ng pagyanig na ginawa ni Do-jun, napahawak na lang ng ulo si Mira at napasabi, sa tingin ko, hindi ito normal na lindol, ang ulo ko ay sumasakit, napasukan naman si Junggo sa lakas ng pagyanig. Lalong lumakas ang paglindol dahilan para bumagsak ang mukha ni Han Dong-hyun sa lupa at dahil sa lakas ng pagyanig nasira din ang gamit niyang emergency camera. Samantala inangat ni Do-jun ang kanyang kamay, at pinagalaw ang kanyang espada, para gumawa ng isang atake. Sa sobrang bilis ng atakeng ginawa ni Do-jun, hindi ito napansin ng mga ogre at patuloy silang pinaghihiwa sa katawan. Napapasigaw na lang ng malakas ang mga ogre sa ginagawang atake ni Do-jun. Sa pagangat ng ulo ni Han Dong-hyun napatanong ito, yun ba ay isang flying sword skill? Nang matalo na ni Do-jun ang lahat ng mga ogre, inatake naman niya ang ogre leader. Nagulat naman ang ogre leader dahil sa bilis ng espadang ito, gayunpaman hindi siya nakaiwas at patuloy siyang inatake nito, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Nang natapos ng patayin ni Do-jun ang lahat ng halimaw kasama ang ogre leader, bumalik na sa kanya ang espada niya. Nang napatay na ni Do-jun ang ogre leader, may abiso na biglang lumabas, matagumpay mong natalo ang ogre leader, ang baluktot na portal ay naibalik na sa normal. Napabuntong hininga naman si Do-jun at napasabi, sa wakas makakauwi na din ako. Habang tinatanggal na ni Do-jun ang barrier, nagtanong naman si Han Dong-hyun, tapos na ba?
Habang si Mira naman ay hinahawakan pa din ang ulo sa sakit, at si Junggo ay nahihilo at hindi pa din makatayo. Habang si Dojun ay nakapatong sa dibdib ng ogre at hinahanap ang magic stone, napatanong naman si Han Donghyun kay Dojun, "Hoy ikaw, paano mo nagawa iyon?" Hindi ito sinagot ni Dojun, gayon pa man nagsalita ito na, "Sabihin mo sa iba na kayo ang nakatalo sa ogre leader, ayaw ko sa mga komplikadong problema." Nagtaka naman si Han Donghyun at napatanong, bakit? Habang nilalagay ni Dojun ang magic stone sa kanyang bag napasabi ito, "Hindi ba mas mabuti para sa iyo yun, para din madagdagan ang halaga mo?" Nagsalita naman si Han Donghyun, "Ngunit gayon pa man ikaw ang nakatalo sa kanila. Gawin mo na lang ang sinabi ko, isipin mo na lang na ito ay kabayaran sa pagligtas ng buhay mo," wika ni Dojun. Habang ipinakita niya ang magic stone kay Han Donghyun nagsalita ito, "Masaya na ako dito." Hindi na lang nakapagsalita si Han Donghyun, kaya nagpaalam na si Dojun, ginamit niya ang kanyang teleportation skill para makauwi agad. "Ano? Umalis agad siya," wika ni Mira, habang si Han Donghyun ay natutulala. Nakatayo naman si Junggo sa pagkahilo niya, nagsabi naman si Han Donghyun, na dapat kinuha niya ang business card ni Dojun. Natawa na lang si Mira, at nagsabi, "Oo tama ka," dagdag pa ni Mira, "hindi na siya makikipagkita sa iyo, dahil patuloy mo siyang pinagmumura." Hindi na lang nakapagsalita si Han Donghyun sa sinabi ni Mira.